Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 171 Kabanata 170 Iginalaw ko ang aking mga paa, pangalawang update. Bumalik si Jingzi sa pamilya Zhang, at tinanggap siya ng 3 miyembro ng pamilya Zhang. Tila sa kanyang kasalukuyang reputasyon, talagang karapat-dapat siya sa gayong kagandahang loob. Sinabi ko na nakuha ko ang unang lugar, at talagang nakuha ko ang unang lugar. Sa mga talento ni Mr. Jing, siya talaga ang pinaka-talented na tao sa Angguo. Kahit na ang mga salitang ito ay pinaghihinalaang pambabula, ang mga ito ay tunay na taos-pusong mga salita ni Zhang Zuoxian. Bagamat hindi nakita ni Zhang Xiaoyu ang kapanganakan ni Shui Chaogetu nang umuwi siya kagabi, namangha sina Zhang Zuoxian at Ginang Zhang sa paglalarawan ng patuloy na pagsusulat ng mga tula at paglikha ng kaligrapya, pagdiin sina Qi Junguang at Song Jimao sa lupa at hinihimas ang mga ito. Sa oras na ito, mayroon silang mas malinaw at mas malawak na pag-unawa sa lakas ni Jingzi, at lalo silang humanga. Ngumiti si Jingzi at ikanaway ang kanyang kamay, ito ay isang paghahanap lamang ng isang bagay. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Si Jingzi ay mapagpakumbaba gaya ng dati, na iniwang tulala si Zhang Zuoxian. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagdesisyon siyang ibahin ang usapan. Magalang niyang sinabi, hindi ko inasahan na si Jing ay isang inapo ni Ministro Jing. Hindi katakataka na napakatalino ni Mr. Jing. Sinabi rin ni Zhang Xiaoyu ang karanasan ni Jingzi sa buhay, at noong si Jing Wenmao ay naglilingkod bilang ministro sa Jingzhou, alam ito ni Zhang Zuoxian, at malamang na may alam siya tungkol sa orihinal na sama ng loob sa pagitan ng pamilya Jing at King Jin. Nagdududa ako noon nang sabihin mo sa akin na tinutulungan mo ang pamilya Zhang dahil may sama ka ng loob sa Crown Prince of Jin. Ngayon parang totoo na. Bumantong hininga siya, si Jing Xiangshu ay isang tapat at matuwid na opisyal, mahal ng mga tao, ngunit sa huli siya, nakakalungkot talaga na ma-demote sa Pangzhou. Nang banggitin niya ito ng ganito, naisip ni Jingzi ang negosyo. Ang unang maliit na layunin na itinakda niya para sa kanyang sarili pagkatapos na pumunta sa Jingzhou ay tulungan si Zhang Zuoxian na maibalik ang tindahan ng alak at bigyan ng suntok si Xu Jinping. Ngayon na ang tagumpay ay nasa harap niya, nagmamadali niyang hiniling si Zhang Zuoxian na lumabas. Bagamat sinabi ito ni Zhang Xiaoyu nang bumalik siya, nag-aalinlangan pa rin si Zhang Zuoxian, Mr. Jing, itong wine shop ay talagang babalik. Sinabi mismo ng kamahalan, paano ito mali? Nag-usap ang dalawang tao at umalis sa bahay ni Zhang. Tumakbo sa tindahan ng alak. Dahil madaling araw na, kakabukas pa lang ng wine shop, at ang mga lalaki ay tamad na naglalakad sa looban, ngunit ang kasalukuyang tindera na si Song Zud, ay hindi pa dumarating. Dalawang hindi imbitadong bisita ang biglang pumasok sa likod bahay. Medyo nagulat ang mga lalaki lalo na't ang isa sa kanila ay dati pa nilang tindera. Parang natakot sila sa kanya. Walang lumapit para magsalita. Sa halip, palihim silang nagpadala ng isang tao para tawagan si Song Zod. Tito, sa tingin mo ba ay maaaring gawing bodega ang lugar na ito? Well, okay. Tito, pwede bang ibudos at patagi ng lugar na ito para gawing rest area? Oh, okay lang. At narito, bumuo tayo ng isang bagong hanay. Changshen, at muling buuin ang ilang kagamitan sa paglilinis upang madagdagan ang produksyon. Nang makita si Jingzi na nagbibigay ng payo sa Zhangjia Winery na parang nasa isang desyerto na lugar, nakaramdam pa rin si Zhang Zuoxian ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Oh, sino ka sa tingin ko? Biglang dumating ang isang malupit na boses, at pumasok si Song Zod. Malamig niyang sinulyapan si Zhang Zuoxian, haha, di ba sinabi mo noon na hindi ako papayagang pumasok sa bahay ni Zhang? Saka sasabihin ko rin sa iyo na hindi ka makakapasok sa winery na ito sa hinaharap. Kung hindi ka makikinig, magpapadala ako ng isang taong makagambala sa iyo. Nakakahiya. Para naman kay Jingzi, wala ito sa kanyang saklaw ng pagsasaalang-alang. Si Song Zod ay isang tipikal na tao na may maayos na mga paa at isang simpleng pag-iisip, at siya ay isang kontrabida. Sa palagay niya ay ang prinsipe ni Jin sa likod ng tindahan ng alak bilang isang malaking taga-suporta, hindi siya maaaring magkaroon ng takot sa anumang bagay. At kagabi, masaya siyang naglaro sa Fragrance Garden. Paano niya malalaman ang pagganap ni Jingzi sa pulong ng tula? Ito ang dating gawaan ng alak na pinaghirapan ni Zhang Zuoxian, at ang gumawa ng bastos na pananalita ay ang kanyang dating nasasakupan. Biglang tumaas ang galit ni Zhang Zuoxian. Ba, ito ang winery ko, bakit ako aalis? Ikaw ang dapat umalis. Galit na natapos na magsalita si Zhang Zuoxian. Tila narinig ni Song Zod ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo, at tumalikod siya na may halong tawa, at pagkatapos ay nanlamig ang kanyang mga mata at sinabi niya, dati ay sayo, ngunit ngayon ay kay Prince Jin. Kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin sa pagkilos. Kung lilipat ka, alam mo kung paano kumilos araw-araw. Nang makarinig ng putok, si Song Zud, na hindi handa, ay pinalayas ni Jingzi. Parang medyo natarante siya pagkatayo niya. Ipinaliwanag ni Jingzi sa natigilan ng mga waiter sa paligid niya, kapag nakatagpo tayo ng gulo, kailangan nating maging makatwiran.
Kaya ba nating lutisin ang problema sa pamamagitan ng pagkilos? Siyempre, ginalaw ko lang ang aking mga paa, ngunit hindi ko ginamit ang aking mga kamay. Nang makita si Jingzi na nakakuha ng kalamangan at kumikilos pa rin ng masunurin, si Song Zudhee ay nagalit, itinaas ang kanyang baywang at itinuro siya, saktan mo ako, hampasin mo ako ng malakas. Saglit na nag-alinlangan ang isang grupo ng mga lalaki, ngunit pagkatapos suriin ang malaking agwat sa pagitan ng kaaway at sa ating sarili, sumugod sila kay Jingzi na may halong galit. Nakakalungkot na bagamat maliit si Jingzi at ang iba pa, sapat na ang isang Hanhan para talunin sila. Nang ang isang grupo ng mga lalaki ay natumba sa lupa at si Hanhan ay naglakad patungo kay Song Zud, halos matakot siya sa kanya hanggang sa mamatay. Sa pag-atras niya, humingi siya ng awa, okay. Bayani, huwag mo akong patulan. Hindi mo malulutas ang problema sa pamamagitan ng pagkilos, bakit hindi tayo mag-usap? Bumalik si Hanhan para tingnan si Jingzi, at nakita niya itong umiling at nagluwa ng dalawang salita. Hindi maganda. Noong sinusubukan kitang mga tuwiran, nagsimula kang makipag-away sa akin. Nagsimula akong makipag-away sa iyo, at sinubukan mong mga tuwiran muli sa akin. Paano magkakaroon ng ganito kagandang bagay sa mundo? Dahil dito, muling hinampos ni Hanhan si Song Zud ng kamao na kasing laki ng Kas-Errol. Napahiga si Song Zud sa lupa at buong lakas na sumigaw, pumunta ka sa East Palace para imbitahan ang Crown Prince of Jin, at nawalan ng malay. Nakakalungkot na si Su Jinping ay hindi tatigata-Buda, at si Jingzi ay hindi si Sun Wukong, kaya natural na hindi siya matatakot sa kanya at patuloy na magkomento sa looban. Silang ang palasyo. Si Sumoyan ay nakaupo sa bulwagan at umiinom ng tsaa kasama si Su Jinping, at puno siya ng papuri para sa pagganap ni Jingzi kagabi. Jinping, narinig ko na mayroon kang ilang hindi pagkakaunawaan tungkol kay Jingzi. Kung gusto mong sabihin ko sa iyo, ngayong naibalik na ang Zhangja Winery, dapat na malutas ang hindi pagkakaunawaan. Kung maglalaan ka ng oras, iimbitahan ko siya at tutulungan kang ipaliwanag ito ng maayos. Sabihin. Matapos bumaba sa bangka at pag-alitan ni Sumoo, si Su Jinping ay nasa masamang mood at iniisip ang kanyang susunod na gagawin. Nang banggitin ito ni Sumoyan, agad siyang tumango at nagkaroon ng ideya. Kamahalan, mas mabuting pumili ng isang araw kaysa sa pagsikat ng araw. Paano kung imbitahan natin siya sa East Palace ngayong gabi, hayaan mo akong maging host, at makipagkasundo sa kanya dahil sa alak. Si Sumoyan ay may mabait na puso, ngunit sa parehong oras ay wala siyang masyadong paningin. Nang marinig ito ni Su Jinping, agad niyang sinabing nakangiti, tama. Kung tutuusin mula sa pagganap ni Jingzi kagabi, tiyak na sasali siya sa palasyo bilang opisyal sa hinaharap. Hindi makakabuti sa iyo o sa kanya ang awayan. Dahil ito ang intensyon mo, magpadala ng isang tao na magsasabi sa kanya ng mabilis. Oo, kamahalan. Tatayo na sana si Su Jinping at magpaalam nang biglang sumugod ang isang katulong at nagsabi, kamahalan, dumating ang lalaki mula sa Zhangja Winery upang makita ang prinsipe. Ano ang gusto mo sa akin? Sumimangot si Su Jinping. Narinig ko. Tumingin sa kanya ang waiter at sinabing, si Mr. A. Kun ang nagdala kay Zhang Xuexian sa tindahan ng alak at binugbog si Song Zud. Chapter 172, lalabanan mo ba ang pambubugbog? Unang update. Nang marinig na may nabangga si Jingzi sa tindahan ng alak, natakot si Sumoyan na magdulot ng malaking problema, kaya mabilis niyang hiniling kay Su Jinping na lumabas at lutisin ang problema. Ngunit nang umalis si Su Jinping sa East Palace, hindi siya nagmamadaling magmadali sa tindahan ng alak. Sa halip, nauna siyang pumunta sa mansyon ni Prince Siang. Galit na galit si Sumoo dahil hindi siya nasisiyahan sa kanyang kahusayan sa trabaho, ngunit matapos marinig na aanyayahan ni Su Jinping si Jingzi sa East Palace para uminom, medyo na-curious siya. Bakit, may naisip ka bang ibang ideya? Ang kamahalan ay napakahusay sa pag-alam ng mga bagay-bagay. Gaya ng inaasahan, wala akong mate at tago sa iyo. Sinabi ni Su Jinping ang kanyang mga iniisip pagkatapos siyang purihin. Napakunot ang noo ni Sumoo matapos marinig ito, hindi ba ibig sabihin na hindi nagtagumpay ang unang 2 beses? Ang unang 2 beses ay aksidente. Noong panahong iyon, gusto ko lang siyang turuan ng leksyon, at pumagitna si Chinkyo, kaya hindi ako nagtagumpay. Nanlamig ang kanyang mga mata, pero iba na ngayon, Chinkyo. Pinuntahan si Jingzi, at isa lang ang tanggang lalaki sa tabi niya. Paglabas niya sa East Palace ngayong gabi, magpapadala ako ng pumatay sa kanya. Mukhang maganda ang ideyang ito, ngunit medyo hindi pa rin mapalagay si Sumoo, pero hindi ko kaya. Ano na naman ang mangyayari? Huwag kang mag-alala, kamahalan. Tinapik ni Su Jinping ang kanyang dibdib, maglalasing din ako ngayong gabi. Paglabas niya sa East Palace, malinis siyang papatayin ng aking mga tao at iimbestigahan siya noon. Noong panahong iyon, ang prinsipe ang pinakamahinala. Ngumiti si Sumoo at tumango. Nagustuhan niya ang ganitong uri ng frame-up na bagay. Kung kaya niyang tamaan si Sumoyan, mas magiging masaya siya. Walang karagdagang pagkaantala, umalis na tayo. Oo, kamahalan. Nang sumugod si Su Jinping sa paggawaan ng alak, nadatnan niya sina Jingzi at Zhang Xuexian na nakaupo sa stone table sa bakuran at umiinom ng tsaa, napaka-leisure.
Nakahandusay sa lupa ang ilang umuungol na lalaki, habang si Song Zud ay nakatayo sa gilid na may galit at walang magawang mga mata. Nang makita niya si Su Jinping, tuwang-tuwa siyang tumakbo. Narito na sa wakas ang Crown Prince. Sila iyon. Iginiit nila na sa kanila ang alak na ito. Hindi lamang sila umalis, ngunit binugbog din sila. Ngunit hindi ako sumuko, at sinabi ko sa kanila na sa kanila lang ang alak na ito. Ang Crown Prince. Reklamo ni Song Zud habang ipinapahayag ang kanyang katapatan. Pagkatapos sabihin ito, tumabi siya kay Su Jinping at tumingin kay Jing Zi nang may pagmamalaki. Haha, ang Crown Prince of Jin ay hindi maihahambing sa prefect na si Ude. Kung nasaktan mo ang Crown Prince, mamamatay ka. Delaminated na balat. Ngunit ang sumunod na nangyari ay lampas sa kanyang imahinasyon. Bang! Isang malinaw na boses ang umalangaw sa looban. Kamahalan. Tinakpan ni Song Zud ang kanyang mukha na may mapurol na tingin sa kanyang mukha. Ang sampal na iyon kanina ay para sampilan ka sa kalokohan mo. Paanong sa akin ang tindahan ng alak na ito? Ha! Na sinundan ng dalawa pang sampal, ang tindahan ng alak na ito ay halatang pagmamay-ari ng tindera na si Zhang. Sa tingin mo ba dapat mo akong sampilan? Tinakpan ni Song Zud ang mukha niya at bago pa siya makapag-react, sunod-sunod na ang ikatlong round ng mga sampal. Ba, bang, bang. How dare you cover your face when my prince hit you? Dapat bugbugin ka. Kasunod ng sunod-sunod na sampal, nasaroon ng loob si Song Zud. Dahil alam niya ang kanyang relasyon sa trabaho kay Su Jinping, natakot siya na hindi na siya magiging pareho mula ngayon. Naghiwalay sila, pero medyo ayaw ko. Kung siya at si Su Jinping ay hindi nagtutulungan sa loob at labas, paano kaya madaling nalinlang ni Su Jinping ang Zhangja Winery? Ba, bang, bang. Sa pagkakataong ito ay hindi ito isang pambubugbog, ngunit pumalakpak si Jing Zi. Ang pagganap ni Su Jinping. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Ngumiti si Su Jinping, Mr. Jing, nasisiyahan ka pa ba? Sobrang kontento. Pagkatapos ay susunod kong iaanunsyo na ang Zhangja Winery ay ang orihinal na Zhangja Winery. Natural, ang tindera may isa lang. Tinulak niya si Zhang Zhu palabas. Ikaw naman. Sinulyapan ni Jing Zi ang mga batang lalaki na nakahiga sa mga bangkay, impake na ang inyong mga gamit at umalis na kayo rito. Nang marinig ito, tumigil ang mga bata sa pagpapanggap at tumayo. Bakit mo kami pinapaalis? Oo, sino ka? Ilang taon na tayong nagtrabaho kasama ang tindera na si Zhang, at walang kredito at pagsusumikap. Tama, hindi tayo aalis. Kailangan pa nating manatili at magtrabaho. Mabuhay. Ang mga wallflower na ito ay hindi tanga. Narinig din nila ang tungkol sa alak ng pamilya Zhang. Bagamat hindi nila alam ang tiyak na paraan na ginamit ni Zhang Zuoxian upang maibalik ang bahay ng alak mula sa Su Jinping, ito ay nakikinita. Zhangja Winery, na nagmamay-ari ng mga espiritu, ay tiyak na magiging mas makapangyarihan at magiging numero unong winery sa Angwo. Siyempre, ang sweldo para sa mga lalaki na nagtatrabaho sa tindahan ng alak ay hindi naiiba. Paano ka magiging handa na umalis sa oras na ito? At alam nila na si Zhang Zuoxian ay malambot ang puso. Kahit na nagtaksil sila sa kanya noon, tiyak na makukuha nila ang kanyang kapatawaran kung sila ay magmamakaawa pa. Kaya, may tumalikod at nagmakaawa kay Zhang Zuoxian, tindero, hindi mo kami maitaboy mga kapatid na nagsumikap sa iyo. Oo, lagi mong sinasabi na hindi mo maaaring tretuhin ng masama ang iyong mga kapatid. Sinabi mo rin na ang magkapatid ay pamilya. Ngunit lumitaw ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Si Zhang Zuoxian, na dating napakalambot ng puso, ay nagkunwaring hindi nakarinig at naglakad papunta sa harap na bulwagan habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Kaya kayong lahat ay magkakapatid ng tindera na si Zhang. Okay, pagkatapos ay maaari kang manatili, ngunit ano? Nang marinig ng mga lalaki na maaari silang manatili, lahat sila ay nagtipon sa paligid ni Jing Zi. Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Sinulyapan niya sila at mahinahong sinabi, maaari ba ninyong labanan ang pambubugbog? Ang orihinal na akala ni Jing Zi ay dapat mayroong isang mandirigma sa ilalim ng isang malakas na suntok, ngunit hindi niya inaasahan na ang laki ng mga kamaunihanhan ay napakahirap para sa mga taong ito na hindi man lang sila naghagis ng kahit na anong suntok, at isang grupo ng mga tao ang umalis sa kawalan ng pag-asa. Persimmon, hindi ba ito mabuti? Si Su Jinping ay natigilan at halos nakalimutan ang tungkol sa negosyo. Nang sabihin ito ni Jing Zi, agad siyang natauhan, mukhang maganda, maganda talaga. Laging napakatalim ni Mr. Jing kapag humahampas. Tumawa si Jing Zi at walang sinabi. Kung hindi ikaw ang prinsipe, natikman mo na sana ang pakiramdam ng kamao na ito. Nga pala, Mr. Jing, pumunta ako dito ngayon para imbitahan ka sa isang handaan. Sa isang piging. Kanino? Tanong ni Jing Zi na nakataas ang kilay. Ito ay isang piging para sa kanyang kataas-taasang prinsipe ng corona, ngunit nagho-host lang ako, at sana ay ipakita ni Mr. Jing ang aking pabor. Masayang sabi ni Su Jinping. Dahil lang sa pangit na mukha ni Su Jinping, ayaw ni Jing Zi na gantimpalaan siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit palagi niyang nararamdaman na ang gabi ng ecstasy kasama si Wang Yingqiu kagabi ay hindi simple, at tila may kinalaman ito sa lalaking nasa harapan niya. Sa wakas pumayag din. Kung hindi ka pumasok sa yungib ng tigre, hindi mo makukuha ang mga anak ng tigre.
Gusto niyang makita kung anong uri ng gamot ang ibinebenta ni Xu Jinping sa Long. Nang makitang sumang-ayon si Jing Zi, napakasaya ni Xu Jinping. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Mr. Jing, magkita tayo ngayong gabi. At saka masayang umalis. Mr. Jing, natatakot ako na hindi ito magiging isang magandang piging. Lumapit si Zhang Zhu at pinaalalahanan siya. Matagal na niyang kinakaharap si Xu Jinping, at alam na alam niya ang karakter ni Xu Jinping. Hindi siya naniniwala na si Xu Jinping, isang kontrabida na determinadong maghiganti, ay biglang magbabago ng kanyang kasarian. Ngumiti si Jing Zi, Tito, masyado akong nag-aalala. Sa reputasyon ko ngayon, sino ang nang-ahas na hawakan ako? Narinig ni Zhang Zhu ang sinabi niya at tumango. Kabanata 173 bumangon ka dito. Ikalawang update. Bumalik ang Zhangja Winery sa mga kamay ni Zhang Zuoxian, na ipinaramdam sa kanya na bigla siyang nahiwalay sa ibang mundo. Bagamat si Jing Zi ay nagmamay-ari ng kalahati ng mga bahagi ng distillery, si Zhang Zuoxian ay pamilyar sa parehong proseso ng paggawa ng alak at sa operasyon ng distillery, kaya ayaw niyang makisali. Matapos makinig sa usapan ni Zhang Zuoxian tungkol sa isang serye ng mga bagay na may kaugnayan sa pag-recruit ng mga tropa at pagpapalawak ng laki, tumango lang si Jing Zi, na lubos na nabawasan ang pressure ni Zhang Zuoxian. Natatakot din siya na si Jing Zi ay may kinalaman sa lahat ng bagay, ngunit walang alinlangan na pinakamabuti para sa kanya na maghintay na lang ng pera. Nanatili si Jing Zi sa tindahan ng alak ng mahigit kalahating oras, at pagkatapos ay dinala si Han Han sa kalye. Ang pagkukunwari na biyahe ay nag-ambala ni Han Han, at nagpasya siyang ibalik ito, ngunit ang aktwal na sitwasyon ay sumampal sa kanya sa mukha. Napakakaunting mga pedestrian sa kalye ang aktwal na nakakita sa kanya, at kahit na nakita nila, ito ay mula sa malayo. Kapag bigla siyang sumulpat sa kalye, isa lang siyang gwapong dumadaan. Sino ang nakakakilala sa kanya? Ang dahilan kung bakit sikat ang umaga ay dahil alam ng lahat na mananatili siya sa bangka sa gabi at lalabas sa Waxian Garden sa umaga. Ngunit ayaw sumuko ni Jing Zi. Ilang beses siyang naglakad pataas-baba sa kalye at sa wakas ay nakakita ng isang maliit na bilog na may 3 o 5 tao, tinatalakay siya at si Shui Diaogeto. Ang water melody singer na ito ay masasabing ang unang Mid-Autumn Festival na kanta sa mga nakaraang panahon. Oo, si Mr. Jing ang pinaka-talented sa mundo. Maganda sana kung ako ay mapalad na makilala si Mr. Jing. Tuwang-tuwa si Jing Zi, mabilis siyang humakbang at umubo. Ilang tao ang lumingon at nakakita ng kakaiba at gwapong lalaki, at lahat sila ay nakasimangot. Walang pakialam si Jing Zi at nakangiting sabi. Balita ko gusto mong makita si Mr. Jing. Ako. Ano ka? Sino ka? Sino ang gusto naming makita kung sino ang may relasyon sa iyo? Busy tayo, bilasan mo na. Pupunta. Napaatras si Jing Zi, at nang lumingon sila, nagsimula siyang bamulong muli. Ano ang silbi ng pagiging napakagandang lalaki? Oo, mga lalaki, ito ay kung paano tayo itinuturing na normal. Mayabang nasabi ng isang lalaking malaki ang mukha. Nabalitaan ko na si Mr. Jing ay may maikli, makapal na paa at pangit na hitsura. Isa siyang modelo ng isang lalaki. Sumang-ayon din ang ilan pang mga tao. Ano ba? Bibigyan sana sila ni Jing Zi ng sampal kung hindi sila pinigilan ni Han Han. Pero medyo gumaan ang pakiramdam ko. Narinig lamang ng pangkalahatang publiko ang kanyang pangalan at hindi siya kilala. Kung hindi, matutulad sila sa mga kilalang celebrity sa mga susunod na henerasyon. Pagpunta nila sa banyo, may hahawak ng camera. Kapag nakita ito ng mga tagahanga, sasabihin nila, wow, ang napakagandang tibot ay maaari ding gamitin sa pagtae. Hindi ito ang iniisip niya. Maganda ang buhay na gusto mo. Matapos maglakad ng walang patutunguhan sa kalye ng ilang sandali, si Jing Zi, na naiinip, ay biglang naisip kung saan pupunta. Punta tayo sa Waxian Garden. Natigilan sandali si Han Han bago sinabing, Young Village Master, hindi ba magandang pumunta sa Waxian Garden sa sikat ng araw? Well, hindi maganda. Tumango si Jing Zi, kung gayon, huwag kang pumunta. Dam, ilang beses ka bang nagpapanggap na kasama ako? Ang Waxian Yuan sa araw ay katulad ng ibang mga brothel sa Golan. Ito ay hindi bukas para sa negosyo, ngunit ang pinto ay bukas pa rin ng isang siwang. Paminsan-minsan, lumalabas-masok ang mga katulong mula sa hardin, na tila bumibili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan at iba pa. Mabilis na binuksan ni Jing Zi ang pinto at pumasok. Siyempre, sumunod din si Han Han sa ilalim ng bandila ng pagprotekta sa batang pinuno ng nayon. Master, kami. Ang bulwagan ng Waxian Yuan ay nagkagulo dahil sa pulong ng tulan na ginanap kagabi. Ang mga katulong ay nagsisikap na maglinis. Nang may makita silang papasok, gusto nilang sabihin sa kanya na hindi pa oras para magbukas ng negosyo. Ngunit huminto siya sa kalagitnaan ng pangungusap. Si Mr. Jing ba? Hindi nakilala ng mga tao sa kalye si Jing Zi, ngunit nasaksihan ng mga katulong sa Waxian Garden ang kanyang pambihirang pagganap kagabi. Nang malaman nilang siya iyon, mas naging magalang sila kaagad. Nandito ako para hanapin ang may-ari ng hardin mo. Tumango si Jing Zi at ngumiti. Ito ang paggamot na dapat matanggap ng pinakatalentadong tao sa Angwo. Hindi maiintindihan ng mga matandang haters sa kalye.
Ang aming hardinero. Logically speaking, hindi makikilala ni Wang Yingqiu ang mga tagalabas ng privado tuwing weekdays, lalo na sa araw, dahil lalaki pa rin siya. Ngunit iniisip ang kagustuhan ni Wang Yingqiu sa tula at ang reputasyon ni Jing Zi bilang isang makata, pansamantalang nagbago ang isip niya. Mr. Jing, paano ito? Maupo ka muna dito, at aakyat ako sa itaas para tanungin ka sa Garden Master. Tumango si Jing Zi, at umakyat ang katulong. Tumingin si Jing Zi sa bulwagan na may malaking kasiyahan, at sinabi kay Han-Han na buong pagmamalaki, Han-Han, sa tingin mo kumusta ang negosyo natin? Natarante si Han-Han, young village master, hindi ba ito ang pag-aari ng Wuxian Pavilion? Bakit atin ito? Haha. Ngumiti si Jing Zi at walang sinabi. Isang manugang at kalahating manugang, si Wuxian mula ngayon, ang pag-aari ng pavilion ay sa kanya na rin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mayroon na siyang malapit na relasyon sa 2 sa 4 na sekta, at napakakul pa rin niya. Bagamat may kakilala rin siya sa Tungtian K, hindi lang magandang close relationship, pag-isipan natin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang katulong ay tumakbo pababa mula sa itaas at tumingin kay Jing Zi na may nahihiyang ekspresyon. Mr. Jing, sabi ng aming Garden Master. Nawala siya rito. Sa katunayan, kapag tinanggihan ni Wang Yingqiu ang mga tao, hihilingin lamang niya sa kanila na sabihin na, wala ang aming Garden Master, ngunit ngayon ay hiniling niya sa kanya na idagdag ang, sabi ng aming Garden Master, ito ay nagparamdam sa mga katulong na hindi maipaliwanag na kakaiba. Sa katunayan, sinadya ni Wang Yingqiu si Jing Zi na nasa itaas ako, ngunit ayaw kitang makita. Si Wang Yingqiu, ang marangal na disipulo ng panlabas na silid ng Wuxian Pavilion at ang master ng Wuxian Garden, ay mayroon ding napakayabang na panig. Tumayo si Han-Han sa tabi ni Jing Zi at ibinuka ang kanyang mga labi, ang young master ng village ay nagsasalita ng malalaking salita, at ang master ng Wang Yuan ay ayaw siyang makita. Ngumiti si Jing Zi, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sumigaw, ang Panginoon ng Hardin ay masyadong walang puso. Halika na. Ginawa mo yun sa akin kagabi, at handa ka ng tapikin ang iyong puwitan kapag nagising ka ngayon. Mukha siyang naagrabyado, at kamukhang kamukha niya ang isang babae na iniwan ng iba at pumunta para makipag-ayos sa isang lalaki. Tinakpan ni Han-Han ang kanyang mukha, masyadong nakakahiya, hindi ko siya kilala. Ibinuka ng alipin ang kanyang bibig, posible pa ba ito? Sa sandaling sinabi ito ni Jing Zi, nag-ambala pa lang siya sa kalagitnaan. Tumahimik ka. Kaagad pagkatapos, ang tunog ng masiglang pagbukas ng pinto at pagkatisod ng mga hakbang ay narinig sa itaas. Pagkatapos, si Wang Yingqiu, na may magulong itim na buhok at medyo hindi regular na damit, ay lumitaw sa labas ng rehas sa ikatlong palapag at tinitigan ng masama si Jing Zi. Sumulyap siya sa akin, at pagkatapos ay sumigaw sa mahinang boses. Bumangon ka dito. Pagkasabi noon ay naglakad na siya pabalik, na sinundan ng isa pang malakas na kalabog sa pinto, na parang gusto niyang sampilan ng isang tao hanggang sa mamatay. Napangiti si Jing Zi, sobrang proud. Narito, si Master Wang Yuan ay napakagalang at iniimbitahan ako. Pagkatapos sabihin ni Dei, sinabi niya kay Han-Han, inimbitahan lang ako ni Master Wang Yuan na umakyat mag-isa, hintayin mo lang ako sa ibaba. Wait, umakyat siya sa itaas, at nagtanong ang katulong pagkaraan ng mahabang panahon, sa mga karaniwang araw. Ganito ba ang ugali ni Mr. Jing? Umiling si Han-Han, hindi tayo pamilyar sa isa't isa. Kabanata 174 ang aking babae, ikatlong update. Umakyat si Jing Zi sa ikatlong palapag at pumasok sa pakpak ni Wang Yingqiu. Ang buong silid ay napuno ng isang pamilyar, malakas na aroma ng babae. Para kay Jing Zi, na nakatikim ng Wang Yingqiu, hinahangad pa rin niya ang aroma na ito. Ang mga kasangkapan sa silid ay katanji tangi at napakarilag, at hinahati ng mahabang kurtinang mula sahig hanggang kisame ang mahaba at makitid na silid sa dalawa. May mga mesa at coffee table sa labas. Ito ay kabilang sa banquet hall. Ang loob ay malabong kulay rosas, at dapat ay ito ang boudoir ni Wang Yingqiu. Sa oras na ito, nakatayo si Wang Yingqiu sa tabi ng coffee table, nakatalikod kay Jing Zi. You're welcome, owner of the garden. Tungkol naman sa relasyon natin, hindi mo na kailangan magtimpla ng tsaa. Kung gagawin mo talaga, hindi mo kailangan ng mamahaling tsaa. Matapos makapasok sa silid, si Jing Zi ay agad na nagsimula ng isang walang hiyang mode ng pag-uusap. Naglunsad ng pag-atake kay Wang Yingqiu. Matapos marinig ito, si Wang Yingqiu, na medyo kumalma, ay biglang nagkibit ng balikat at muling natuwa. Ano ang relasyon natin? Sabi nila, ang pag-iibigan ng mag-asawa ay tumatagal ng 100 araw. Isang araw na lang tayo. Gabi. Aksidente lang kagabi. Hindi narinig ni Wang Yingqiu ang kalabuan, bagkus ay umungal lamang siya sa tuktok ng kanyang mga baga, mahina at magulo. Ang itim na buhok ay bumagsak sa kanyang mga balikat, ang kanyang mga damit ay puno ng mga kulubot, at ang kanyang manipis na likod ay mukhang malungkot at nakakaawa, na naging dahilan ng pagkabalisa ng mga tao. Sa katunayan, ang nangyari kagabi ay tila hindi totoo para kay Wang Yingqiu. Matagal siyang nakatulala pagkatapos magising ngayon. Pero sa pag-iisip sa mga nangyari kagabi, tila kahit paulit-ulit niya itong pipiliin ay ganoon pa rin ang pipiliin niya. Nangyari ang nangyari, at wala siyang pinagsisisihan.
Minsan naisip niya na ang isang babaeng tulad niya ay maaaring mag-isa sa buong buhay niya. At si Jingzi. Kahit na wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan sa kanya at madalas siyang nababaliw, may mga ilang sandali na nagpakilos sa kanya at nagparamdam sa kanya, kaya inilaan niya ang kanyang sarili sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Kung handa siyang gawin ang lahat ng ito at hindi siya hahabulin nito, ang pag-uugali ni Jingzi na hindi umamin nang kinuha niya ang kanyang pantalon pagkatapos gumising ng maaga sa umaga ay talagang nagpalungkot at nagalit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon. Kahit na ito ay isang aksidente, hindi mo ba sasabihin ng ilang mga salita tungkol sa iyong sarili? Si Wang Yingqiu ay labis na nasaktan. Logically speaking, dapat ay inaantok ang isang babae na katatapos lang nawala ng virginity, pero buong gabi siyang nag-iisip ng ligaw at nakatingin kay Jingzi, kaya hindi siya masyadong nakatulog buong gabi. Pagbalik niya sa hardin kinaumagahan, nagpasya siyang hindi na niya ito makikita. Pinakamabuting huwag na lang banggitin, kung hindi niya makikita ang matalik niyang kaibigan na si Qingqiu. Pagkatapos magdesisyon, nagpasya siyang matulog ng mahimbing. Sinong mag-aakalang pupunta si Jingzi sa pintuan at sisigawan siya, kaya hindi na siya nag-abala pang maglinis ng sarili at nagmamadaling bumangon. Sa oras na ito, gaskasan at gusot, iniwan lamang niya si Jingzi sa kanyang likuran. Ayaw niyang makita siya at ang gusto niya lang ay makaalis siya kaagad. Marahil, subconsciously, gusto niya lang ipakita ang kanyang pinakamagandang side sa lalaking ito na unang beses niya, tama. Kaya, nagsimula siyang maglabas ng mga utos ng pagpapaalis. Let's go. Tretuhin mo na lang ang nangyari kagabi. Na parang hindi nangyari, at huwag mo nang banggitin ulit sa mga tagalabas. Mabuti para sa akin at sa iyo. Tila naubos ni Wang Yingqiu ang lahat ng kanyang lakas. Pagkatapos sabihin ito, naramdaman ni Wang Yingqiu ang kanyang buong katawan na hapo, humihingal. Naisip niya noong una na dapat gumaan ang pakiramdam ni Jingzi at umalis pagkatapos marinig ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang gumagalaw sa likuran niya, at hindi na siya naglakas loob na lumingon pa, na lalong hindi komportable. Hindi umalis si Jingzi. Hindi siya makaalis. Anuman ang nangyari kagabi, hindi mababago ang katotohanan gusto niya si Wang Yingqiu sa unang pagkakataon. Nakagawa na siya ng mga bagay na hayop sa iba, at hindi na siya maaaring kumilos na parang hayop. Si Wang Yingqiu ang kanyang babae. Hindi niya magawang malungkot ang babae niya. Sa susunod na sandali, humakbang siya pasulong at marahang inilagay ang baywang ni Wang Yingqiu sa kanyang mga braso mula sa likuran. Ang biglaang paggalaw na ito ay nagdulot ng panandaliang pag-freeze ng utak ni Wang Yingqiu, at hindi niya namamalayan na gustong itulak siya palayo. Ngunit ang mga braso ni Jingzi ay napakalakas at hindi siya maitulak. Napakalakas niya at wala akong magagawa. Inaalaw niya ang sarili sa kanyang isipan. Sumunod, idiniin ni Jingzi ang kanyang tainga at huminga ng malumanay. Paano ko kayang makitang malungkot ang babae ko? Babae ko. Ang mga salitang ito ay mas mahusay kaysa sa pinakamahusay na gamot sa pag-ibig. Sa sandaling sinabi niya ang mga ito, tuluyang nahulog si Wang Yingqiu. Nakaramdam ng init ang kanyang katawan at tila malambot at walang buto, at agad siyang bumagsak sa mga braso ni Jingzi. Lumutang sa tungki ng ilong nito ang mabangong pabango nito na lalong ikinataranta at nabighani. Ngunit sa huli, gusto pa ring bumangon ng kanyang makatuwirang pag-iisip, ngunit sinubukan niya ng ilang beses na hindi nagtagumpay. Parang may magnet sa katawan niya, mahigpit na nakahawak sa kanya, hindi makagalaw. Aksidente lang yun. Bulong pa rin ni Wang Yingqiu. Matapos marinig ito ni Jingzi, inikot niya ang katawan ni Wang Yingqiu, hinawakan ang kanyang mga balikat gamit ang dalawang kamay, at tumingin sa kanya. Ang mukha ni Wang Yingqiu ay kasing pula ng ulap at ang kanyang ulo ay nakababa. Paano siya naglakas loob na tumingin sa kanya? Ngunit hindi gagawin ni Jingzi ang gusto niya. Inalalayan siya nito gamit ang isang kamay at inilagay ang mga daliri sa baba gamit ang kabilang kamay, dahan-daang itinaas ang ulo niya. Ang ganitong uri ng aksyon ay puno ng provokasyon at kahihiyan, ngunit si Wang Yingqiu ay hindi nakakaramdam ng labis na paglabag sa sandaling ito. Palagi niyang nararamdaman na kahit anong gawin niya ngayon, parang tama ito. Nang makitang kumikislap pa rin ang mga mata ni Wang Yingqiu, hindi siya naglakas loob na tingnan siya. Kaya hinawakan niya ang mukha niya gamit ang dalawang kamay. Tingnan mo ako. Ito ay tila isang utos. Naramdaman ni Wang Yingqiu na hindi siya dapat makinig, ngunit masunurin niyang ibinaling ang kanyang ulo at tumingin kay Jingzi. Ang kanyang mga mata ay puno ng mahiyain na pagmamahal, hindi katulad ng karaniwang walang kabuluhan na si Waxian. Ibang-iba ang imahe ng may-ari ng Yuan Yuan. Aksidente talaga. Hindi mo inaasahang naging babae ka, pero babae ka rin. Kinagat ni Wang Yingqiu ang kanyang mga labi na may halong damdamin. Siya ay orihinal na nagalit hindi dahil nawala ang kanyang pagkabirhen, ngunit dahil sa pag-uugali ni Jingzi nang siya ay bumangon kaninang umaga ay nagparamdam sa kanya na hindi niya natanggap ang atensyon na nararapat sa kanya. Ang emosyon ng isang babae ay palaging hindi sinasadyang may kinikilingan sa lalaking nakalapit sa kanya, at si Wang Yingqiu ay walang pagbubukod. Kaya ang kasalukuyang pagganap ni Jingzi ay nag-alis ng kanyang mga alalahanin. Iniisip ang ilang nakakaantig na sandali, at iniisip na ipinagkatiwala niya ang sarili sa kanya, at tila wala itong balak na sumuko, mahina niyang sinabi ang,
Tuwang-tuwa si Jingzi at inabot niya ito. Si Wang Yingqiu ay nagpakawala ng isang, tumikim, at nahulog sa mga bisig ni Jingzi. Sa katunayan, maraming iniisip si Jingzi nang lumabas siya ng Waxian Garden kaninang umaga. Bagamat siya ay nalilito sa unang pagkakataon kahapon, si Wang Yingqiu ay tiyak na mas masama ang pakiramdam kaysa sa kanya. Siya ay isang maginoo at ayaw maging isang walang pusong scumbag. Dapat niyang madama ang pananagutan para kay Wang Yingqiu. Ngunit hindi niya inaasahan na ang damdamin ni Wang Yingqiu para sa kanya ay lumampas sa kanyang inaasahan. Interesado silang Yuqing sa concubine, at nag-click ito. Sabi nga sa kasabihan, isang kagandahan ang nasa bisig. Kung buntis pa rin siya, ano ang pagkakaiba ng pagpasok sa palasyo? Lalo na kagabi, bagamat maganda ang pakiramdam niya, hindi niya alam ang nararamdaman niya dahil nakoma siya. Ngunit ngayon ay malinaw na ang kanyang isip at malakas na ang kanyang mga paa. Ngumiti siya, hehe, at iniunat ang kanyang malaking kamay. Kabanata 175. Sino si Fang Qiang? Unang update. Si Jingzi ay pumasok sa Sage Mode. At tinulungan niya si Wang Yingqiu na kunin ang lahat ng damit na nalaglag. Ang lamig, isuot mo. Tumayo mula sa mga bisig ni Jingzi, si Wang Yingqiu ay medyo nahihiya pa at hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa mga mata ni Jingzi. Ginagawa ko ito mag-isa. Nais ni Wang Yingqiu na abutin ang mga damit, ngunit tumanggi si Jingzi nang nakangiti. Naging mag-asawa na tayo, magiging asawa ko na kayo mula ngayon, at ako na ang magiging biyenan mo mula ngayon. Gaano ka normal para sa iyong asawa na bihisan ang kanyang asawa? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, marahang tumugon si Wang Yingqiu. Pagkatapos niyang magbihis ng buo, bumaba ang dalawa sa kama at umupo sa coffee table sa labas. Sa pagkakataong ito, si Wang Yingqiu ay talagang kumilos na parang isang banal na babae, gumagawa ng tsaa at tubig para kay Jingzi, na nagpapakita ng kanyang kahinahunan. Napakabango ng tsaa ng may-ari ng hardin. Si Jingzi ay humigop ng tsaa, ngunit ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid ni Wang Yingqiu, nagtataka kung ano ang kanyang iniisip. Si Wang Yingqiu ay hindi pa nakatanggap ng compulsory education, kaya natural na hindi niya marinig ang daldalan ng sasakyan. Pinandilatan niya lang siya, bakit tinatawag mo pa rin akong may-ari ng hardin? Kung gayon, bakit hindi mo ako tinatawag na Xiao Qiekyo? Pagkasabi nito, pareho silang natigilan. Hindi nakaimik si Wang Yingqiu dahil nakarinig siya ng karumal-dumal na palayaw, habang naiisip ni Jingzi si Qingqiu, na nagsabi ng ganoon sa kanya noon, at bigla niya itong namiss. Ngunit sa pagtingin sa babae sa kanyang harapan, umiling siya, ang isang magandang babae ay namimiss pa rin ng ibang tao sa kanyang harapan, siya ba ay isang scumbag o hindi? How dare you? Inilibot ni Wang Yingqiu ang kanyang mga mata sa kanya ng kaakit-akit, at tumutol ng may kawalang kasiyahan, ngunit ang may-ari ng hardin ay masyadong pangit. Matapos marinig ito, ngumiti si Jingzi at hinawakan siya sa kanyang mga bisig, ikaw lang ang nag-iisa sa akin. Ang may-ari ng hardin, walang sino man ang may gusto nito. Wala akong pakialam kung may gusto man. Bagamat sinabi niya ito, parang gusto niyang kumain ng pulot, iniisip ito, kahit na ganito ang relasyon ng dalawa. Ngunit hindi niya gustong malantad ng maaga sa harap ng mga tagalabas. At ang pamagat na ito ay hindi lamang may kaunting saya sa pagitan ng dalawang tao, ngunit sa parehong oras ay hindi ito masyadong mag-iisip ng iba. Dahil payag siya, hayaan mo siya. Sino ang gumawa sa kanya ng kanyang tao? Ikiling ni Wang Yingqiu ang kanyang ulo at nag-isip tungkol dito. Bigla siyang nakaramdam ng interesante sa pagbabago ng isip niya tungkol sa pagsasama ng mag-asawa. Kapag ang relasyon ay sa kanila, gaano man kalakas ang isang babae, siya ay magiging masunurin at mahigpit tulad ng isang maliit na babae. Ito ang kaso ngayon ni Wang Yingqiu, nakahiga sa mga bisig ni Jingzi, hinihimas ang kanyang mga tainga at mga templo. Mabilis na lumipas ang oras na magkasama silang dalawa, at sa madaling panahon ay tanghali na. Ayaw bumaba ni Wang Yingqiu, kaya hiniling niya sa mga babaeng disipulo sa hardin na pumunta at maghatid ng pagkain. Narinig na ng babaeng disipulo na si Wang Yingqiu ay hindi lamang gumawa ng eksepsyon na makipagkita sa isang lalaking panauhin sa araw, ngunit tinawag din siya sa kanyang silid. Ibinaba niya ang kanyang ulo nang pumasok siya sa silid upang ihain ang pagkain, palaging natatakot na makita ang isang bagay na hindi niya dapat makita. Nang lalabas na siya, naglakas loob siyang itaas ang ulo at sumulyap sa loob. Ang sulyap na ito ay lubhang nakakagulat. Kailan nagsilbi ang kanilang superior garden master ng pagkain at tubig sa isang lalaki tulad ng ginagawa niya ngayon? Bukod dito, sinampal din siya ng malaking kamay ng lalaki. Ang pinakanagulat sa kanya ay ang reaksyon ni Wang Yingqiu. Hindi man lang siya nagalit o nanlaban, bagkus ay binigyan niya ang lalaki ng isang mapagmahal na tingin. Napaka-charming at charming niya. Pagkalabas ng pakpak, natarante pa rin ang babaeng disipulo. Magkakaroon ba ng higit sa isang lalaking master ng hardin sa Waxian Garden? Ilang saglit na naglalambingan ang dalawa pagkatapos kumain. Naramdaman ni Jingzi na oras na para bumalik. Bagamat maganda ang kagandahan, hindi siya maaaring maging matako. Bakit hindi ka nalang umupo dyan sandali? Bilang isang bagong babae, nakikita ang langit na dumidilim, paano papayagan ni Wang Yingqiu si Jingzi na umalis?
Kinuha ni Jingzi ang kanyang kamay, tinapik ito ng 2 beses, at pagkatapos ay malumanay na sinabi, hindi tayo nagmamadali, kilalanin natin si Fang Chang. Sino si Fang Chang? Natigilan si Jingzi. So successful ba ang training mo? Ano ang iniisip mo? Oras si Fang Chang, hindi pangalan ng tao. Muling namula ang mukha ni Wang Yingqiu, bahagya niyang sinuntok si Jingzi, at marahas na sinabi, kailangan mo pa akong ipaalala. Siyempre alam ko. Tumawa si Jingzi. 2 beses siyang tumawa at hinawakan ang itim na buhok ni Wang Yingqiu ng buong pagmamahal, sa pag-aakalang hindi talaga kayang saktan siya ng matandang birhen, ngunit nakumpirma na ang relasyon. Sa pagtingin kay Wang Yingqiu, lagi siyang napakasaya sa kanyang puso. Kailangan kong pumunta sa piging ngayong gabi, kaya kailangan kong pumunta. Pupunta sa handaan. Nang marinig ni Wang Yingqiu na may negosyo si Jingzi, agad niyang inalis ang saloobin ng kanyang maliit na anak, tumayo mula sa kanyang mga bisig, umupo ng tuwid, at nagtanong, kaninong piging ang pupuntahan mo? Sa kasalukuyang reputasyon ni Jingzi, maaaring hindi siya maimbitahan ng mga ordinaryong tao. Ito ay isang piging na pinangangasiwaan ni Xu Jinping. Prinsipe Jin. Kinabahan si Wang Yingqiu nang marinig ito, hindi ka makakapunta. Ha? Bakit? Dahil gusto kanyang saktan. Maaaring itago pa rin si Jingzi tungkol sa nangyari kagabi, ngunit para kay Wang Yingqiu, na nakasaksi sa buong proseso at isa sa mga bida, napakalinaw ng lahat. Kaya, sinabi niya kung ano ang nangyari at kasabay nito ay inihayag ang kanyang hula. Sure enough, siya yun. Akala ko may problema siya. Kagabi, gusto siyang inumin ni Xu Jinping, at pagkatapos ay nilasing siya. Sa huli, isang kaakit-akit na eksena ang nangyari. Sure enough, siya ang may gawa nito. Matapos sumulyap kay Wang Yingqiu, hindi niya nakalimutang idagdag, gayunpaman, dapat natin siyang pasalamatan. Isang pamumula ang sumilay sa kanyang mukha, at ang mga mata ni Wang Yingqiu ay nagniningning. Kabanata 176 na may mali sa iyo, pangalawang update. Hindi pa rin maintindihan ni Wang Yingqiu, dahil alam mo, bakit ka pa pupunta? Kung hindi ka pupunta, paano ka makakapaghiganti sa kanya? Nang makita ang matatag na liwanag sa mga mata ni Jingzi, sa wakas ay naisip ni Wang Yingqiu ang relasyon sa pagitan ng pamilya Jing at ng palasyo ni Prinsipe Jin ay bamantong hininga, naiintindihan ko ang iyong pagnanais na maghiganti, ngunit siya ang korona ng prinsipe ni Prinsipe Jin, at wala kang opisyal na posisyon ngayon, paano mo siya mahahawakan? Haha, Shanrenzi mayroon kaming matalinong plano, huwag mag-alala. Nang makitang ayaw ng magsalita ni Jingzi, nag-alinlangan si Wang Yingqiu, ngunit sa huli ay hindi na siya nagtanong. Bilang isang matalinong babae, alam niya kung ano ang itatanong at kung ano ang hindi dapat itanong, kung kailan magtatanong at kung kailan hindi magtatanong. Nang makitang siya ay napakahusay at matino, si Jingzi ay nasiyahan din, at sa parehong oras ay nagtanong na nagtataka, ang ibig mo lang sabihin ay nakuha ni Xu Jinping ang insenso na nakakakuha ng kaluluwa mula sa palasyo ng Tungtian. Hindi ba ang palasyo ng Tungtian ay isa sa 4 na pangunahing sekta? Bakit may ganoong bagay? Ang ganitong uri ng masamang gamot. Pagkatapos ay pinakinggan niya ang paliwanag ni Wang Yingqiu. Lumalabas na bagamat isa si Tungtian K sa 4 na pangunahing sekta, ang hinalinhan nito ay isang masamang sekta at bihasa sa pagdadalisay ng iba't ibang masasamang lason. Gayunpaman, pagkatapos pumunta ni Haring Jin sa Jingxi, ang punong tanggapan ng Tungtian K, sa ilalim ng proteksyon ni Haring Jin, mabilis na naalis si Tung Chang at naging isang disenteng tao. At dahil sa basbas ng iba't ibang droga, mabilis na umunlad ang martial arts ng mga alagad ni Tungtian K. Pagkatapos ng ilang martial arts competitions, ang mga alagad ni Tungtian K ang naging pinakamalaking dark horse. Sa paglipas ng panahon, sila ay naging isa sa 4 na sekta. Matapos marinig ito, malamig na ngumiti si Jingzi, sa estilo ni Haring Jin at ng kanyang anak, si Tungtian K ay maaaring makipagtulungan sa kanila. Mukhang sila ay talagang nakikipagsabwatan at walang sinuman ang mabuti. Tapos pupunta ka pa. Nagalit si Wang Yingqiu. May sinabi siya, ngunit nakakaaliw pa rin ang pag-aalala sa kanyang mga salita. Hindi sinagot ni Jingzi ang tanong, ngunit biglang may naisip. Hindi nakakagulat na ang mga tao mula sa Tungchang at ako ay magkaaway. Lumalabas na sila ay talagang isang kauto, at si Qiu Chenchen ay talagang isang mangkukulam. Iniisip ang mga salita ni Qiu Chenchen sa kanya, bantayan ang iyong ulo, darating ako at kukunin ito balang araw. Bandila, nakaramdam ng matinding galit si Jingzi. Nasa isip ko ang huling say, sino ang mag-aalaga nito para sa iyo? Kitang-kita ko ang sarili ko. Mukhang nagulat si Wang Yingqiu matapos marinig ang sinabi niya, kilala mo talaga si Qiu Chenchen. Tumango si Jingzi, bakit? Sikat na sikat siya. Tiningnan siya ni Wang Yingqiu na may pagkalito, hindi mo pa ba siya naririnig? Jingzi. Tumango. Umiling si Zi. Paano si Yun Jing Shuangzhou? Ano Yun Jing Shuangzhou? At ang mga anghel ni Charlie? Sabi ni Jingzi na may muwang na tingin. Sa pagkakataong ito, talagang kinumpirma ni Wang Yingqiu na tila kilala lang niya ang kanyang pangalawang kapatid na si Zhu Xining, at hindi pamilyar sa kanyang pangatlong kapatid na babae na si Qingqiu at pang-4 na kapatid na babae na si Piyang Si. Oo,
kung kilala niya si Chinkyu, paano niya ito matatawag na tiyahin ng engkanto? Iniisip ang ekspresyon ni Jingzi kung isang araw ay alam niyang ang fairy aunt na sinasabi niya ay ang kanyang ikatlong kapatid na babae, hindi ba siya mukhang nakakatawa? Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Wang Yingqiu na mapangiti. Hindi talaga magkakilala ang magkapatid na ito. At ayaw niyang ipaliwanag ito kay Jingzi marahil ay dahil sa palihim niyang ginawang sariling lalaki ang kapatid ng kaibigan ay nakaramdam siya ng hiya. Okay. Kaya wala akong sasabihin tungkol kay Yunjing Shuangzhou kung tutuusin, walang Qiu Chen na kasangkot dito. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, wala akong narinig tungkol kay Yunjing Shuangzhou, at malamang na hindi mo pa narinig ang 4 na gintong bulaklak. Curious na tanong ni Jingzi na parang rogue na tumatakbo palabas ng bundok, alin ang 4? Ang 4 na gintong bulaklak ay ang 4 na babaeng disipulo ng 4 na sekta, sina Chinkyu at Kunlun, ang una sa sekta ng Qingyan. Si Pei Yangxi, ang pinakamatandang disipulo ni Jing, at sa Tungtian Palace, ay ang babaeng demonyong si Qiu Chen na binanggit mo. Hoy, napakalakas niya. Oo, bata pa siya, may mataas na kasanayan sa martial arts, at napakaganda, kaya tinawag siyang For Jinhua. Kinurot ni Jingzi ang kanyang mga labi, talagang mataas ang aking martial arts skills, at hindi pa ako masyadong bata, ngunit napakasama ng aking init ng ulo. Bubunutin ko ang aking espada sa bawat pagliko, at papatayin ko ang mga tao kapag binuka ko ang aking bibig. Sa tingin mo ba ay isa kang eskrimador, tama? Mukhang hindi siya gaanong kagandahan kaysa sa may-ari ng aking tahanan. Kalokohan, bata siya at maganda, lahat ay sumasang-ayon, at mas matanda ako sa kanya, paano ko maihahambing? Sinabi ko na ito ay maihahambing, kung gayon ito ay mas mahusay. Halika. Hinayla siya ni Jingzi sa kanyang mga bisig at nangingibabaw na sinabi. Bagamat naramdaman niyang ang mga salitang ito ay para lamang mapasaya ang sarili, ngumiti pa rin si Wang Yingqiu ng may kasiyahan. Hindi tama yan. Biglang may naisip si Jingzi, di ba 3 lang ito? Nasaan ang ibang gintong bulaklak? Namula ang mga pisngi ni Wang Yingqiu at nag-alinlangan siya, sa totoo lang. Karamihan ito ay mga tao mula sa mundo. Nagkomento lang ako dito ng pribado at gumawa ng hindi mabilang na mga bagay. May mali sa iyo. Sinaman siya ng tingin ni Jingzi at saka ngumiti, kung tama ang hula ko, ang gininto ang bulaklak sa Waxian Pavilion ang may-ari ng aking tahanan. Namula si Wang Yingqiu, maraming taon na ang nakalipas. At saka, ilang taon na akong wala sa pavilion. Hindi ko na mabilang. Kahit na ikumpara ako ngayon, ang aking Panginoon ay magiging isang gintong bulaklak, at siya ay magiging isang gintong bulaklak pa rin. Ang pinuno ng mga bulaklak. Hoy! Tumingin sa kanya si Wang Yingqiu, napakaganda nilang 3, hindi ko sila maabyutan. Kung tutuusin, nakita ko na silang lahat, at hindi sila kasing ganda mo. Pagkatapos sabihin ito, naisip niya ang malinaw na mga mata na tinitigan siya ni Chinkyu noon, at naisip niya ng may konsensya, sino ang nagsabi sa iyo na hindi kita babae? Kung gayon, kayong dalawa ay magtabla sa unang pwesto. Nakita mo na ba? Nakita na rin ni Pei Yangxi. Tiningnan siya ni Wang Yingqiu sa gilid. Hindi ko pa nakikita ang isang ito, ngunit hindi mahalaga kung hindi ko ito makita. Anyway, hindi ito kasing ganda ng aking may-ari ng hardin na may makakapal na kilay at malalaking mata. Ngumiti si Wang Yingqiu at tinapik siya, sa pag-aakalang maaalala ko ito at tingnan kung aaminin mo ito sa hinaharap. Nga pala, pagkatapos ng maraming pag-uusap, hindi mo pa nasasabi kung paano mo nakilala si Qiu Chen. Paano ka nagkaroon ng sama ng loob sa kanya? Ibinuka niya ang kanyang bibig at tinawag si Qiu Chen na isang mangkukulam. Kung sasabihin niyang wala siyang sama ng loob, hindi maniniwala si Wang Yingqiu. Si Jingzi ay natural na napahiya at sinabi sa kanya na nagdamdam lamang siya dahil nag-squat siya sa likod ni Qiu Chen at tinitigan ang puwitan ni Qiu Chen ng matagal. Gusto niyang humanap ng dahilan para patawarin siya, ngunit nang makita siya ni Wang Yingqiu na nag-aalangan, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at umirap. Tingnan mo siya, sabi ko sa'yo, dahil iniisip mo rin na siya ay isang mangkukulam, huwag mo siyang pakialaman. Kung hindi, marami kang problema sa hinaharap. Parang binabalaan ni Mrs. ang kanyang mga tauhan na huwag maghanap ng mga babaeng babae, si Jingzi ay tumanggo lamang at nagmamadaling tumanggo. Pagkatapos sabihin ito, nagkaroon muli silang dalawa ng magiliw na pag-uusap, at atubiling umalis si Jingzi sa gilid ng silid at tinanggihan ng alok ni Wang Yingqiu na makipagkita sa kanya. Hindi siya nakapagpahinga ng maayos kagabi, at napakatagal na niyang nakasama si Jingzi ngayon. Namumula na ang mga mata ni Wang Yingqiu. Nalungkot si Jingzi nang makita niya ito. Sinabi niya sa kanya ng maraming beses at idiniin siya sa kama upang hayaan siyang magpahinga. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at umalis. Pumunta ka. Nakahiga si Wang Yingqiu sa kama, nakapatong ang kanyang ulo sa kanyang mga braso at nakatingin sa pinto, nawalan ng pag-iisip, at saka ngumiti na parang bulaklak. Kabanata 177 ang panauhin ng prinsipe, ikatlong update. Bumaba mula sa hagdan, muling natanggap ni Jingzi ang sama-samang paghanga ng mga tao sa Waxian Garden.
Siyempre, ang paghanga ay hindi nagmula sa pulong ng tula kagabi, ngunit dahil alam nilang lahat na si Jingzi ay tila nagkaroon ng super friendship na relasyon kay Wang Yingqiu, ang may-ari ng kanilang hardin. Ang babaeng disipulo na pumasok sa bahay upang maghatid ng pagkain kay Wang Yingqiu ay labis na nagulat dito, dahil pagkalabas niya, sinabi lang niya sa isang tao ang nangyari sa bahay at paulit-ulit na sinabi sa kanya na sinabi niya lang sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Nasabi na ito ng mga tao, hindi na muling sasabihin sa ikatlong tao. Bakit ngayon alam na ito ng lahat? Ang hindi niya alam ay ang taong iyon ay nagsabi ng parehong bagay sa ibang tao, at ang ibang tao ay nagsabi ng parehong bagay sa ibang tao. Kaya lang naghihirap si Hanhan, si Jingzi ay masaya sa itaas ng mahabang panahon, mayroon siyang how happy, how boring is Hanhan. Pagkalabas ng Waxian Garden, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Hanhan. Ang isang ginoong tulad ko ay hindi bagay na pumunta sa ganitong lugar. Young village leader, hindi ba sabi mo pupunta ka ngayon sa East Palace? Pumunta ka. Si Jingzi, na mukhang relaxed, ay tumango. Tumangala si Hanhan sa madilim na kalangitan, kung gayon, dumiretso tayo doon. Hindi, bumalik muna tayo sa bahay ni Zhang at magpalit ng damit. Magpalit ng damit. Tumingin si Hanhan sa itaas at sa ibaba at naramdaman na kakapunta lang ni Jingzi doon kaninang umaga. Napakabago ng damit na pinalitan ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan pang magbago. Hindi ito parang bahay ng babae. Inilibot ni Jingzi ang kanyang mga mata sa kanya at naisip, wala kang alam. Sino ang may malagkit na bagay sa kanyang pandiya na hindi komportable kahit na natuyo na, kaya bakit hindi nila ito palitan at hintayin ang Chinese New Year? Sa katunayan, tama ang desisyon ni Jingzi na bumalik sa pamilya Zhang. Dahil sa pagbalik nila, nakita nila ang isang napakakahangahangang karwahe na nakaparada sa labas ng bahay ni Zhang. Nang pumunta sila at magtanong, nalaman nilang ang prinsipe pala ang nagpadala sa kanya para sunduin siya. Kung iisipin, karaniwan na ang magpadala ng isang espesyal na kotse upang aliwin ang mga bisita sa malaking East Palace. Tsaka kung walang special person na gagabay sa kanila, baka hindi sila makapasok sa East Palace. Ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga labi kay Hanhan, nakaramdam ng labis na pagmamalaki. Nakita mo ba? Tinatawag din itong card face. Noong huling sinabi ni Jingzi ang card face, si Hanhan ay hinarang sa kalye mag-isa at hinangaan ang buong buwan ng Mid-Autumn Festival. Nang marinig ito muli, tiningnan niya ito ng may pag-iisip, sinulyapan niya ang karwahe at pagkatapos ay sa mga kalat-kalat na lansangan. Tumanggaw siya na may seryosong tingin, well, dapat walang traffic jams this time. Natahimik sandali si Jingzi at magalang na sinabi, lumabas ka. Nang makitang bumalik si Jingzi, nagmamadaling lumapit ang isang lalaking kasama ng karwahe upang salubungin siya. Ngayon narinig ko ang kanyang kataas-taasan na nag-uusap tungkol kay Mr. Jing. Siya ay kasing banayad ng Jade at may walang katulad na talento sa panitikan. Ngayong nakita ko na siya, talagang tapat siya sa akin. Gusto ko rin ang tula, ngunit hindi ako gaanong kasali dito. Sana ay mas mapalapit pa ako kay Mr. Jing sa hinaharap. Wang Jing, huwag mo akong minus, sir. Ang pagsasalita ay isang sining. Kapag ang ilang mga tao ay bamuka ang kanilang mga bibig, sila ay gumawa ng mga tao na nais na bigyan sila ng martilyo, ngunit pagkatapos ng ilang mga tao ay magsalita, sila ay gumawa ng mga tao na parang simoy ng tagsibol at gawin silang komportable. Sakto namang ganito ang lalaking nasa harapan niya. Siya ay mga 30 taong gulang, na may mainit na mukha at isang ngiti. Siya ay tila medyo marangal sa ilang salita lamang, ngunit hindi siya nakakadiri. Matapos marinig ito, ngumiti si Jingzi at tumango, madaling kausap. Naisip niya na ang lalaking ito ay dumating kasama ang kutsero at higit sa lahat ay isang bantay ng East Palace, kaya't hindi niya ito isinapuso at tinapik ang kanyang balikat ng 3 beses na sunod-sunod, ngunit lubos kong hinahangaan ang iyong paningin. Pinahahalagahan ang aking paningin. Hindi ba yun isang disguised form ng pagpupuri sa sarili? Bahagyang tumawa ang lalaki, ngunit sinabi pa rin niya, si Master Jing ay talagang isang kahangahangang tao, hinahangaan siya ni Feng. Nang tapikin ng kamay ni Jingzi ang balikat ng lalaki, itinaas ni Zhang Xuexian ang kanyang kilay, hinayla siya sa isang tabi, at bamulong sabi, ito ang panauhin ng Crown Prince sa East Palace, Mr. Feng Lian Rufeng. Ang panauhin ng prinsipe ng korona. Narinig na ni Jingzi ang opisyal na posisyong ito, at hindi niya ito pinanghahawakan partikular sa opisyal. Gayunpaman, dahil ang panauhin ng prinsipe ng korona ay ang bodyguard ng prinsipe, sa katunayan, sa mga karaniwang araw, ang prinsipe ang kanyang impluwensya ay makikita sa marami sa kanyang mga desisyon, at maaari siyang ituring bilang think tank ng prinsipe. Kung ang prinsipe ay umakyat sa trono sa hinaharap, ang mga panauhin ng prinsipe ay mababago ang kanilang buhay at maging punong ministro, dazay at iba pang makapangyarihang mga ministro. Sa makatuwid, kahit na ang mga makapangyarihang ministro na maaaring pumasok at umalis sa korte kung gusto niya ay dapat maging magalang kapag nakikipagkita sa kanya. Ngunit casual na sinampal siya ni Jingzi 3 beses. Galing talaga. Kung hindi mo alam, yun lang. Ngayong alam na niya ang kanyang pagkakakilanlan, medyo napahiya si Jingzi, haha, si Mr. Feng pala. Narinig ko na ang pangalan ni Mr. Feng noon, at sobrang hinahangaan ko siya.
Hindi ko inaasahan na makikita ko siya ngayon. Sa kabutihang palad, isa talaga siyang Sansheng. Oh, talaga. Ano ang narinig ni Young Master Jing tungkol kay Feng? Natigilan si Jing Zi, pag-usapan natin ang pagpunta sa East Palace. Mabilis na nagbago ang ugali kaya halos kumislap si Feng Lianro. Baywang. Tinakpan din ni Zhang Zuoxian, na nasa tabi niya, ang kanyang mukha. Pagdating sa kahihiyan, pumapangalawa si Mr. Jing, walang nang ahas na magsabi muna. Ilang chismis ang pinagpalitan, ngunit nang makitang padilim ng padilim ang langit, sinabi ni Feng Lianro, Mr. Jing, gabi na. Malamang na nagmamadaling naghihintay ang kanyang kamahalan at Prinsipe Jin sa East Palace. Paano na tayo umalis? Well, tumango si Jing Zi, pagkatapos ay tila may iniisip, at hinayla si Han Han patungo sa bakuran. Mr. Jing, anong ginagawa mo? Tanong ni Feng Lianro. Ako. Nag-isip sandali si Jing Zi, ngunit hindi sinabing, magpalit ng pantalon. Kung gusto mong magpalit siya ng ilang bagong pantalon para makilala ang dalawang lalaking nasa hustong gulang, kung sakaling mali ang iniisip ng mga tao, ang kanyang reputasyon sa kanyang buhay ay kakilakilabot. Sira na. Magdadala ako ng ilang garapon ng mga espiritu sa likod bahay. Pagkasabi nito, nawala ang figure ni Jing Zi sa bakuran. Galing. Bahagyang tumango si Feng Lianro, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Sa hindi inaasahan, napakabata pa ni Mr. Jing at napakahusay na sa pakikitungo sa mga tao. Dahil alam niya na ang dahilan kung bakit nagkaroon ng masamang relasyon si Jing Zi kay Su Jinping kanina ay may kaugnayan sa Zhangja Winery, hindi umiwas si Feng Lianro sa kanya at nakangiting nagpaliwanag, ngayon sa gabi, bagamat may handaan sa East Palace, ang Crown Prince of Jin ang nagho-host ng handaan. Ang layunin ay upang magkaroon ng magandang pakikipag-usap kay Mr. Jing at makipag-ayos. Kanina, pinahirapan ng Crown Prince of Jin ang mga bagay para sa tindera na si Zhang. Maya-maya lang ay nabalitaan ito ng kamahalan. Noong pinapunta ako ngayon para sunduin si Mr. Jing, humingi din ako ng paumanhin sa tindera na si Zhang. Ngunit huwag kang mag-alala, shopkeeper Zhang. Pagkatapos ng gabing ito, walang maglalakas loob na manggulo muli sa Jingzhou City. Tumango si Zhang Zuoxian na may, nagpapasalamat, na tingin, ngunit sa katunayan ay kalmado na ang kanyang puso, dahil alam niyang ang muling pagsilang ng Zhangja Winery ay hindi dahil sa prinsipe, kundi dahil kay Jing Zi. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sina Jing Zi at Han Han na may dalang 4 na garapon ng matapang na alak sa kanilang mga bisig. Ngumiti si Feng Lianro at sinabing, kanina lang sinabi ko sa tindera na si Zhang na ang emosyonal na katalinuhan ni Mr. Jing ay kahanga-hanga. Nang dumalo siya sa piging, nagkusa siyang magbigay ng ganoong regalo. Tiyak na matutuwa ang prinsipe at si Prinsipe Jin sa mahalagang alak. Haha, okay lang, okay lang. Fair na. Pagkaalis ng karwahe, hinawakan ni Zhang Zu ang kanyang baba at tumingin sa direksyon ng karwahe. Nawala sa isip. Si Mr. Jing ay hindi isang taong nagkukusa na magbigay ng mga regalo. Ang lahat ng ito ay tila. Hindi simple. Chapter 178 kapatid ko yun. Ika-4 na update. Prime Minister's Mansion, Lobby. Master Akun, ito ba si Jing Zi? Kagabi, nagpunta rin si Zutong sa Waxian Garden ng maaga, ngunit pumunta lamang siya upang siyasatin ito bilang punong ministro. Nang dumating si Zhou Xining sa likod bahay ng Waxian Garden, naramdaman niyang wala na. Pagkatapos ng tanong, umalis siya bago magsimula ang pulong ng tula. Sa sobrang dami ay hindi na niya alam ang sumunod na nangyari. Noong bata pa ako, baka mahilig pa ako sa mga poetry club. Ngunit sa kanyang edad, ang kanyang pagmamahal sa tula ay hindi gaanong makatotohanan kaysa sa tibay ng kanyang katawan. Hindi makayanan ng kanyang matandang katawan ang pagpupuyat magdamag. Gumising siya ng maaga ngayon, at hindi na bumalik si Zhou Xining, kaya nagpunta siya sa court mag-isa. Sa korte, narinig niya ang balita na si Qi Junguang, ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi Dynasty, ay natalo sa kompetisyon ng tula, at nalaman din na si A Kun ay si Jing Zi, at siya ay si Jing Zi, ang anak ni Jing Wenmao. Malaki ang naging epekto nito sa kanya. Sa simula, siya at si Jing Wenmao ay mga opisyal sa parehong dinastiya, at dahil sa magkatulad na ugali, nagkaroon sila ng malapit na relasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit siya tumulong sa pag-ampun ng isang adopted daughter noong si Jing Wenmao ay na-demote. Ngunit sa kanyang puso, iniisip pa rin niya ang kanyang kawalan ng pagkilos ng patayin si Jing Wenmao, at nahumaling pa siya rito. Matapos biglang marinig ang tungkol sa dati niyang kaibigan, halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Hindi niya masyadong maalala ang mga sinabi noong umaga. Pag-uwi ko, agad kong tinawagan si Zhou Xining. Sa oras na ito, si Mrs. Zhu ay nasa harap na bulwagan, at naroon si Chen Jianan, tulad ng isang piraso ng plaster ng balat ng aso, na nakadikit sa pamilya Zhou. Tumango si Zhou Xining, na may masayang ngiti sa kanyang mga mata. Tiningnan siya ni Chen Jianan ng may inggit at selos. Medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Mrs. Zhu nang marinig ang pangalang ito. Sino si Jing Zi? Kapatid ko yun. Itinaas ni Zhou Xining ang kanyang ulo, labis na ipinagmamalaki. Ate, tinatawag mo ba ako? Sa oras na ito, tumakbo si Zhu Tangwen mula sa labas at nagtanong, niyugyug ang braso ni Zhou Xining. Halos maglaway si Chen Jianan nang makita niya ang eksenang ito.
Munting bata, ito ang tugatog ng iyong buhay. Yumuko si Zhou Xining at tinapik ang kanyang maliit na mukha, ang nakababatang kapatid na binanggit ng kapatid ko ay tinatawag na Jingzi. Ikaw ang aking nakababatang kapatid. Tumingin ang maliit na lalaki kay Zhou Xining. Hindi man niya naiintindihan ang pagkakaiba ng isang nakababatang kapatid na lalaki at isang nakababatang kapatid, palagi niyang nararamdaman na tila may isang tao. Pupunta ako para agawin ang kapatid ko sa kanya. Ngumisi siya at umiyak ng malakas. Nagmamadaling lumapit si Mrs. Zhu at binuhat siya, tinitigan ng masama si Zhou Xining, at pagkatapos ay malakas na nagtanong, kung tama ang pagkakaalala ko, ang Jingzi na sinasabi mo ay anak ni Jing Wenmao, tama ba? Diretso para kay Mrs. Zhu nang tinawag ang pangalan ni Jing Wenmao, sumimangot si Zhou Xining, ngunit tumango pa rin, eksakto. Haha, akala ko nagpunta sila sa isang lugar tulad ng Pangzhou kung saan ang mga ibon ay hindi umiiwas, at hindi na sila babalik sa buhay na ito. Sinabi ni Mrs. Zhu He na may kaunting paghamak, mukhang mahirap ka sa abalang lungsod at walang nagmamalasakit sa iyo, at mayaman sa kabundukan na may malalayong kamag-anak. Ngayon ay pumunta ako sa Jingzhou upang hanapin ka. Nandito ka ba para sumama sa aming pamilya Zhu, isang mayamang kamag-anak? Si Mrs. Zhu ay isang babaeng puta. Walang masyadong alam tungkol sa national affairs, lalo na't bagong sikat si Jingzi kagabi at wala pang isang araw, kaya natural na hindi niya alam. Naiintindihan ni Zhou Xining ang kakulaitan ni Ginang Zhu. Ngunit nagpapasalamat siya sa pamilya Zhu sa pag-ampon sa kanya noong una, at pananatili sa pamilya Zhu ng higit sa 10 taon. Kahit na si Mrs. Zhu ay gumawa ng mga sarkastikong pananalita tuwing karaniwang araw, hindi siya makikipagtalo. Ngunit sa pagkakataong ito, kakaiba siya. Sabihin mong kaya ko, sabihin sa kapatid ko, hindi. Nay, kanina pa si Zier sa Jingzhou, pero hindi pa niya ako pinuntahan. Kung hindi siya sumali sa Mid-Autumn Poetry Recital kagabi, hindi ko malalaman na nandito siya. At sa kanyang talento at pagkatuto, hindi sila nandito para sumilong sa akin. Itinaas ni Zhou Xining ang kanyang ulo at binanggit si Jingzi ng buong pagmamalaki at determinasyon. Haha, sinong makakapagsabi ng sigurado? Baka hindi pa kita nahanap. Baka hindi ako makapasok sa Prime Minister's Mansion. Ngayong kilala na kita, natatakot akong puntahan ka agad, di ba? Patuloy ng inisyon si Mrs. Zhu. Mom, masyado kang nag-aalala. Kinagat ni Zhou Xining ang kanyang labi. Sa kabutihang palad, hindi niya direktang binalikan si Jingzi ngayon. Bale nabuli siya. Natatakot lang siya na malungkot siya kapag nakita niya ang eksenang ito. Si Zier ay matalino at napakaraming kaalaman. Siya ay abala araw-araw. Bago dumalo sa pulong ng tula, siya ay ipinatawag sa palasyo ng mag-isa ng kanyang kamahalan. Nagsimula rin siya ng maharlikang negosyo sa kanyang kamahalan. Kahit na imbitahan ko siya, maaaring hindi niya ito magawa. Oras. Oh, pinapatawag ka pa rin ba ng kanyang kamahalan sa palasyo? Tila nakarinig si Mrs. Su ng isang malaking biro at itinuro si Chen Jianan na nakatayo sa isang tabi. Tingnan mo si Jianan. Ang kanyang hitsura ay nagpapahiwatig na siya ay may talento at may kaalaman. Siya ay nanalo ng unang pwesto sa pambansang pagsusulit at hindi ipinatawag ng kanyang kamahalan sa palasyo. Bakit ang iyong nakababatang kapatid na lalaki lamang sa mundo ang pinakamagaling? Hindi ba, Jianan? Malinaw, sa mga salita ni Zhou Xining, hindi naniwala si Mrs. Zhou. Si Chen Jianan, na nakatayo sa tabi niya, ay nanatiling tahimik pagkatapos marinig ito, na itinuturing na hindi direktang kasunduan. Nagalit ito ng gusto kay Zhou Xining, ang aking Zier ay hindi magiging malaya na bumisita sa bahay. Kahit na gusto ko siyang pumunta sa bahay, natatakot ako na wala siyang oras. Hindi ba ito nangangahulugan na siya ay isang walang ginagawa na tao, araw-araw? Bakit hindi ka laging tumatakbo sa bahay ni Zhou kapag wala kang gagawin? Si Chen Jianan, na tahimik na kumakain ng melon, ay halos mabulunan nang marinig niya ito at nagpahayag na siya ay labis na nasaktan. Humph, huwag mo rin siyang hilingin na sumama. Pagkatapos magsalita ni Mrs. Zhu, lumingon siya kay Zhu Tong, na kanina patahimik, Guro, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Na-offend ni Jing Wenmao si Haring Jin noon. Ang pag-demote sa Pangzhou ay itinuturing na niyang pag-aalaga sa kanya. At tinulungan siya ng master. Sa puntong ito, sinulyapan niya si Zhou Xining, tila pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang pag-ampon. Muntik na akong madamay. Sa kabutihang palad, pinuprotektahan ko ang aking sarili ng matalino, at tumagal ako ng maraming taon upang makarating sa kung nasaan ako ngayon. Hindi ko masisira ang aking kinabukasan para sa gayong tagalabas. Sinadya niyang sabihin ang salitang, tagalabas, ng napakahirap. Nakinig si Zhou Xining. Nang matapos siya, nagkibit-balikat siya sa galit, ngunit wala siyang masabi. Ang mga bagay ay hindi tulad ng iniisip mo. Sa wakas ay sinabi ni Zhu Tong, naabot ko ang posisyon na ito nang hindi tinutulungan ng sinuman o nakakasakit ng sinuman sa lahat ng mga taon na ito, ngunit hindi ako matatakot na ang anak ng isang matandang kaibigan ay makakaapekto sa aking karera. Bukod dito, bueno, pumunta na si Prince Jin sa Jingxi, at mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ito. Sino pa ba ang may pakialam dito? Masyado kang nag-aalala. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Zhou Xining, ngayon.
Kalimutan mo na, huli na ang lahat ngayon. Pumunta ka at sabihin kay Jingzi bukas at hilingin sa kanya na pumunta sa bahay mo para maghapunan. Dahil napakaraming kwarto sa Jingzhou, paano ka mabubuhay? Sa labas. Sa ngiti at tiyaga sa kanyang mga mata, tila marami siyang naisip. Lalong nasaktan si Chen Jianan sa tabi niya nang marinig niya ito. Mas matagal na siya sa Jingzhou kaysa kay Jingzi, at 2 beses na siyang nakapunta sa bahay ni Zhu. Bakit hindi siya nakakakuha ng ganoong magandang pagtrato? Hay, nakakairita kaya ang paghahambing ng mga tao sa isa't isa. Kabanata 179 na magbigay ng pera. Unang update. Nang ampunan ni Zhu tong si Zhou Xining, ang pangunahing dahilan kung bakit pumayag si Ginang. Zhu, bukod sa personal na relasyon ni Zhu Tong at Jing Wenmao, ay dahil wala silang tagapagmana noong panahong iyon. Kaya noong unang dumating si Zhou Xining sa pamilya Zhu, pinakitunguhan siya ni Ginang. Zhu nang maayos. Ngunit nang tumanda si Mrs. Zhu at nagkaroon ng isang anak na lalaki, at pagkatapos maipanganak si Zhu Tangwen, nagbago ang kanyang saloobin kay Zhou Xining. Ang pangunahing dahilan ng pagbabago ay masyadong malaki ang pagkakaiba ng edad ng magkapatid, at masyadong mabilis ang pagsikat ni Zhou Xining. Palaging nararamdaman ni Mrs. Zhu na ang pamilyang Zhu na ito ay magiging pamilya Zhu ni Zhou Xining sa hinaharap, hindi ang pamilyang Zhu ng kanyang anak na si Zhu Tangwen. Binanggit niya ito kay Zhu Tong sa paikot-ikot na paraan, ngunit ang tanging nakuha niya ay negatibong sagot, na lalong ikinagalit niya. Kapag galit ang babae, matatawag siyang Sherlock Holmes. Habang iniisip niya ito, si Zhu Tong ay nagkaroon ng relasyon sa isang babaeng gola noong bata pa siya, at ang babaeng iyon ay mas katulad ni Zhou Xining. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman niya na si Zhu Tong ay nakipag-ayo sa kanyang matandang kaibigan na si Jing Wenmao para kunin si Zhou Xining, at isang civet cat ang dumating upang palitan ang prinsipe, at ang kanyang iligal na anak na babae ay pinalitan. Habang pinag-iisipan ito ni Mrs. Zhu, lalo siyang nagagalit, ngunit hindi siya nang ahas na humingi ng kumpirmasyon kay Zhu Tong, sa takot na kapag nakakuha siya ng positibong sagot, hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan. Sa makatuwid, ang lahat ng sama ng loob ay nakadirekta kay Zhou Xining. Habang tinitignan siya nito, mas lalo niyang nararamdaman na hindi siya kaaya-aya sa mata. Gusto niyang pakasalan siya sa lalong madaling panahon. Out of sight, out of mind, not to mention, maaari din itong alisin ang mga nakatagong panganib. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago siya magpakasal, isa pang manggugulo ang dadalhin. Nagalit si Mrs. Zhu. Master, hindi. Hindi mo alam na nandoon pa rin ang kapangyarihan ni Haring Jin. Kung mabalitaan niyang may inapo ng pamilyang Jing ang pumasok sa Jingzhou, paano kung magalit siya sa iyo? Masyado kang nag-aalala. Umiling si Zhu Tong mula noong nasa poder ang yumaong hari, na pagtibay na ang mga vassal prince ay hindi pinapayagang makapasok sa kabisera. Si King Jin ay nasa Jingxi sa loob ng maraming taon. Kahit na may impluensya siya sa Jingxi, hinding-hindi niya maaabot ang Jingzhou, tama ba? Ngunit ngayon, alam na ng lahat na ang Crown Prince of Jin ay palaging nakatira sa East Palace, at ang Crown Prince ay mabait at malambot ang puso. Kung siya ang magtagumpay sa trono sa hinaharap at ang Crown Prince of Jin ay humingi ng awa, sino ang makakatiyak? Master, kahit na hindi mo isinasaalang-alang ang aming ina at anak, kailangan mo pa rin itong gawin para sa kapakanan ng mga Zonses. Walang katotohanan. Ang orihinal na simpleng talakayan tungkol sa pagdating ni Jingzi sa pamilya Zhu ay biglang naging usapin ng pagtaas at pagbagsak ng pamilya Zhu, at medyo naiinis din si Zhu Tong. Opinyon ng isang babae. Imposibleng mangyari ang sinabi mo. At saka, wala itong kinalaman sa pagpapalam kay Jingzi sa pamilya Zhu. Nang makita na ito ay naging isang foregone conclusion, Mrs. Zhu ay hindi gustong tanggapin ito at tumingin sa Chen Jianan sa tabi niya. Sa isang sulyap, may biglang pumasok sa isip ko. Kung kailangang hayaan ng master si Jingzi na manirahan sa pamilya Zhu, kailangan din niyang hayaang manirahan si Jianan sa pamilya Zhu. Sa tuwing pumupunta si Jianan dito, palagi niyang tinitingala ang kanyang tiyahin at minamaliit ang kanyang tiyahin. Hindi mo maaaring paboran ang isa kaysa sa isa. Ha! Nabaril ako kanina habang nakahiga, pero hindi ko inaasahan na biglang dumating ang kaligayahan sa pagkakataong ito, kaya medyo nataranta si Chen Jianan. Well, no need, cousin. Kailangan pa ring maging magalang. Okay, lumipat din tayo sa Jianan. Ikanaway ni Zhu Tong ang kanyang kamay, sa pag-aakalang hindi masasaktan kung mas maraming tao ang lumipat, ito ay mas mabuti kaysa sa pag-aaway. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hindi na siya nag-abalang magsalita pa at naglakad na paalis. Si Zhou Xining ay wala ring interes na manatili at umalis sa parehong paraan. Iniisip pa rin niya na hilingin kay Jingzi na pumunta sa kanyang bahay bukas at alamin kung saan siya angkop na tirahan. May bakanteng kwarto sa tabi ng kwarto niya. Bagamat ito ay medyo maliit, ito ay nasa isang maliit na patio kasama niya. Hayaan siyang manirahan doon at makita ito araw-araw kapag siya ay lumalabas. Magandang pag-isipan ito. Sa pag-iisip kay Jingzi, ang dating kalungkutan ay tila nawala, at muling tumawa si Zhou Xining. Salamat, pinsan. Tumakbo rin palabas si Zhu Tangwen para maglaro, naiwan lamang sina Mrs. Zhu at Chen Jianan sa bulwagan.
Medyo malungkot ang mukha ni Mrs. Zhu, at medyo hindi siya nasisiyahan sa pagganap ni Chen Jianan ngayon, ngunit naisip niyang gamitin siya sa hinaharap at hindi ito ipinakita. Napakabait ni Jianan. Pagkatapos ay nagbago ang pag-uusap, Jianan, ang aking pinsan ay napaka-optimistiko tungkol sa iyo, ngunit kailangan mong gumawa ng inisyatiba, kung hindi, paano mo siya pakakasalan? Pinsan, ako. Masyadong prangka si Mrs. Zhu. Bye, saglit na hindi alam ni Chen Jianan ang sasabihin. Basura. Nang makita ni Mrs. Zhu ang kanyang pag-aalinlangan, lihim na nagmura si Mrs. Zhu, tumira muna tayo sa bahay at magkaroon ng higit na pakikipag-ugnayan araw-araw. Makabubuti na mahulog tayo sa isa't isa sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, kailangan mo pa ring magkusa, kung hindi, hindi ka matutulungan ng aking pinsan. Maraming salamat, pinsan. Itinaas ni Chen Jianan ang kanyang mga kamay at sinabing, sa totoo lang, kilala ko rin si Jingzi, na kinasusuklaman ng aking pinsan, at may mga problema ako sa kanya. Oh, sinabi ni Mrs. Zhu nang may interes, tama. Siya ay mula sa Pangzhou. Paano ka, isang kababayan, na magkaroon ng anumang problema sa iyo, ang pinakatalentadong tao sa Yongzhou? Kung siya ay manggahas na maging walang galang sa iyo kapag siya ay lumipat, tingnan natin kung paano siya haharapin ng aking pinsan. Salamat, pinsan. Mabilis na nagpasalamat sa kanya si Chen Jianan na may ngiti sa kanyang mga mata. Isang crescent moon. Kagabi sa Waxian Garden, nakita niya ang magiliw na ugali ni Zhou Xining kay Jingzi. Siya ay orihinal na labis na nagseselos, ngunit hindi siya gamaan hanggang sa marinig niya na sila ay magkapatid. Paano kung maganda ang tula? Kapag pinababa ko ang ate mo, ipapatikim ko sa iyo ang kapangyarihan ng aking bayaw. 2 kalye lang ang pagitan ng East Palace at Imperial Palace, kaya makakarating ka na doon sa maikling panahon. Matapos makapasok sa mansyon sa ilalim ng gabay ni Feng Lianro, biglang naramdaman ni Jingzi na parang si Lola Liu ang pumasok sa Grandview Garden. The most luxurious mansion he has ever seen is well, parang wala pa siyang nakitang mas magandang mansion. Ang pinakamaganda ay ang pamilyang Zhang kung saan siya nakatira ngayon, ngunit kumpara sa East Palace na ito ay simpleng basura. Ang pagpasok mula sa pangunahing pasukan ay isang malaking patio. Sa gitna ng courtyard, ang mga pavilion, pond, pavilion at waterside pavilion ay makikita sa mga berdeng pine at cypress. Rock curry, kakatuwa bato, bulaklak kama at bonsai, wisterias at berdeng kawayan ay may tuldok-tuldok sa kanila. Pagtingin ko sa gitna ng batuhan, nakita ko ang malalagang berdeng puno, nakakapasong mga kakaibang bulaklak, at isang malinaw na batis na umaagos mula sa kailaliman ng mga bulaklak at puno hanggang sa mga bato. Ilang hakbang papasulong, ito ay nagiging patag at malapad, na may lumilipad na mga tore sa magkabilang gilid at inukit na mga berdadong sill, lahat ay nakatago sa pagitan ng batuhan at maliliit na lawa. Sa pagtingin sa ibaba, makikita mo ang malinaw na batis na bumubuhos ng nyebe, mga hakbang na bato na tumatagos sa mga ulap, mga puting bato bilang mga rehas, nakapalibot sa gilid ng pool, mga tulay na bato at 3 daungan, at mga hayop na may hawak na suka sa kanilang mga mukha. Hindi masama ang reaksyon ni Jingzi sa ganoong karangyan at marangyang patio, ngunit si Han ay natigilan at nagmukhang tanga. Hindi ko alam kung ilang corridors ang nadaanan ko at ilang pinto ng buwan ang nadaanan ko bago ako makarating sa pinto ng isang maluwang na bulwagan. Bago sila makapasok sa bulwagan, isang pandak, mataba, pamilyar na figure ang lumabas ng bahay. Master Jing, gaano katagal mo akong hinihintay? Nakangiting lumabas si Su Jinping. Nang makita niya si Han sa tabi ni Jingzi na may dalang 4 na garapon ng matapang na alak, tumawa siya ng malakas, masyadong magalang si Master Jing. Dahil nagdala din siya ng 4 na garapon ng matapang na alak, kailangan talaga nating maglasing ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, inabot niya iyon para kunin, ngunit tumayo si Jingzi sa kanyang harapan. Ito ay, si Su Jinping ay mukhang nalilito. Si Jingzi naman ay iniunat ang kanyang kamay na may init at init. Bigyan mo ako ng pera. Chapter 200 hindi gaano, 400 tales. Ikalawang update. Natigilan si Su Jinping. Unti-unting pumapasok sa aking isipan. Sino ako? Nasaan ako? Anong ginagawa ko? Bakit ka pumunta dito at humingi ng pera sa akin? Mula noon, nag-aalinlangan siyang tumingin kay Jingzi. May tiyagang tanong ni Jingzi. Ikaw ba ang host ng piging ngayon? Oo. Maingat na tumanggaw si Su Jinping, sa takot na hindi sinasadyang mahulog siya sa hukay. Hindi makukumpleto ang isang piging kung walang bar. Oo. Ang alak ay dapat ding isang magandang bar. Oo. Ang aming mga espiritu ay maaaring ituring na isang magandang bar. Sinabi na ng iyong kamahalan, kaya natural na maaaring. Kaya, dinala ko ang alak, at hindi ko gusto ang mga bayad sa errand o mga bayad sa trabaho. Binigyan lang ako ni Persimmon ng pera para sa alak. Nang sabihin ito ni Jingzi, talagang naramdaman ni Su Jinping na may katuturan ito. Parang 4 na garapon lang ng matapang na alak, kaya ibigay mo na. Kaya't naglabas siya ng isang 50-tael silver note mula sa kanyang damit nang bumalik siya sa umaga ay napagtanto niya na hindi sinasadyang nabigyan niya si Jingzi ng isang 100-tael silver note. Anong panghihinayang?
Kaya't natuto siya ng leksyon at 50 tael lamang ang kinuha niya sa pagkakataong ito, sa pag-aakalang sapat na ang 4 na garapon ng matapang na alak. Ngunit hindi inabot ni Jingzi at galit na tumingin sa kanya. Persimmon, akala ko ay inimbitahan mo ako dito para sa inuman at sa isang piging dahil same time mong sinusubukang linawin ang nakaraang away sa akin, ngunit hindi ko inaasahan na iniinsulto mo ako. Nang makita ang agrabyado na mukha ni Jingzi, na parabang siya ay ginahasa, halos magalit si Su Jinping. Gumamit siya ng masasamang salita, ang paggawa at pamamahala ay hindi kasing husay ni Longyang, sino ba naman ang makakainsulto sa isang tao? Masama ba ito? Stop talking nonsense. Sinong nang insulto sa'yo? Hininaan ni Su Jinping ang kanyang boses at sumulyap kay Fang Lianru. Tumangala si Fang Lianru sa langit, wala akong makita. Gusto ng Persimmon na gamitin ang 50 tael na ito para makabili ng 4 na garapon ng espiritu. Hindi ba ito ay tulad ng pagpapaalis ng pulubi? Ano pa ba itong insulto? Damn! 50 taels lang yan. Paalisan ang mga pulubi. Araw-araw tumatawag ang pulubi sa bahay mo maliban kay Hanako, siguro yung babaeng taga Fenfang Yuan di ba? Napabuntong hininga siya at nagtanong sa malamig na boses, kung gayon magkano ang gusto mo. Iniunat ni Jingzi ang 4 na daliri at sinabing, hindi gaano, 400 tael. Ahem. Hindi na nakatiis si Fang Lianru sa tabi niya. Gustong tumawang ngunit hindi niya magawa, at sa wakas ay umubo para pagtakpan ito, ngunit sinabi rin, ang aking lalamunan ay hindi komportable, magpatuloy ka, magpatuloy. 400 tael. Bakit hindi mo kunin? Bigyan mo ako ng banga noong nasa bangka tayo sa umaga. 100 tael, 4 na garapon ng 50 tael kapag bumaba tayo sa bangka. Oy, matagal na si Jingzi, bakit hindi siya pumapasok? Sa oras na ito, ang boses ni Prinsipe Sumoyan ay nagmula sa bahay. Your Highness, nandito talaga ako, pero kausap ko si. Ibibigay ko. Natakot si Su Jinping na matapan ni Jingzi ang beans at ipaalam kay Sumoyan kung ano ang nangyari kagabi, kaya napanganga na lang siya at pumayag. Magkaroon ng ilang mga salita sa Persimmon at pumasok kaagad. Pagkasabi noon ay masayang nagunat muli ng kamay. Nang ilagay ni Su Jinping ang 400 taels ng mga pilak na papel sa kamay ni Jingzi, naramdaman niyang sumakit ang kanyang atay. Malaki na ang nawala sa kanya noong binawi ang gawaan ng alak, ngunit gumastos pa siya ng 500 taels sa isang araw. Sobrang hindi komportable. Huminto siya sa pagtingin kay Jingzi, tumalikod at naglakad pabalik sa bahay. Hoy, Persimmon, hindi ka magdadala ng alak. Ipasok mo. 400 tael ng pilak ang nagastos, at gusto mo pa rin akong magpatakbo. Walang pakialam si Jingzi at masayang hinayaan niya si Hanhan na maglakad kasama niya sa bulwagan. Nasaksihan ni Fang Lianru sa kanyang likuran ang lahat ng ito, tinitingnan ang matangkad at matatag na likod ni Jingzi, iniisip na tila ito at ang emosyonal na katalinuhan ay hindi pareho. Kailan? Pumasok si Jingzi sa front hall, tumayo si Sumoyan na nakangiti. Jingzi, pinaghintay mo ako ng gusto. Ang mga salitang ito ay nagpaparamdam sa mga tao na gay sa loob. Ngumiti si Jingzi, ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat sa imbitasyon, kamahalan. Sa akin talaga ang imbitasyon, pero si Jinping ang host. Maaari mo ring pasalamatan siya. Talaga, lumingon si Jingzi kay Su Jinping, mabilis na itinaas ni Su Jinping ang kanilang mga ulo at naghanda na tanggapin ang pasasalamat ni Jingzi. Ang 400 tael ng pilak para makabili ng salita ng pasasalamat ay mahal. Ngunit isipin ito, ang pagbili ng kanyang buhay sa halagang 400 tael ay sulit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagpasalamat si Jingzi. Sa halip ay pinandilatan niya ito ng mata at natagulan ang pagbigkas niya ng 2 salita. Haha, naging awkward agad ang eksena. Mukhang kailangan pa ang handaan ngayon. Hindi pinatawad ni Jingzi si Su Jinping. Naisip ito ng mabuting matandang si Sumoyan, at pagkatapos ay lumabas na may ngiti upang maayos ang mga bagay-bagay at nagsabi, Jingzi, naghanda ako ng isang mesa ng masasarap na alak at mga masasarap na pagkain sa gilid ng bulwagan. Tara at uminom tayo at mag-chat. Pagkatapos sabihin ito, biglang sinulyapan ni Sumoyan ang 4 na garapon ng alak sa mga kamay ni Hanhan at nagtanong, ito ba ay matapang na alak? Oo, kamahalan. Itong matapang na alak. Kagabi. Laging nararamdaman ni Jingzi na natatakot si Su Jinping na sabihin kagabi sa harap ni Sumoyan. Gaya ng inaasahan, sinasadya niya lang itong binanggit, at hindi na mapakali si Su Jinping. Agad siyang tumayo at sinabi, kamahalan, dinala ni Ji Jing ang alak na ito lalo na sa kanyang kamahalan nang marinig niyang pupunta siya sa piging. Ano ba Jingzi? Nakita talaga kita. Ngayon na mayroon akong alak na ito, kung gayon ang alak ng palasyong ito ay hindi itinuturing na masarap na alak. Uminom tayo ngayon. Sabi niya at naunang lumabas. Kamahalan, salamat. Sinundan ni Jingzi si Su Jinping palabas nang hindi man lang siya tinitingnan. Si Fang Lianru, na naglalakad sa dulo, ay tumingin sa malungkot na likod ni Su Jinping na may pagkaawa, ito ay talagang kalungkutan na binili ko ng pera. Sa gilid na bulwagan, sa hapagkainan, nakalagay na dito ang manok, itik, isda, at iba't ibang ulam. Nang makita ang eksenang ito, napalunok si Jingzi.
Simula nang lumabas siya sa yaman noong araw na iyon, hindi pa siya nagkaroon ng ganoong piging. Sulit ang paglalakbay na ito. Ibinaba ni Hanhan ang lalagyan ng alak at inakay na kumain at maghintay sa katabi niyang silid. Umupo si Sumoyan sa pangunahing upuan, si Jingzi ay nakaupo sa ibaba, at si Su Jinping ay nakaupo sa gitna ng dalawa. Si Feng Lianru na lang ang naiwan sa silid, at hindi siya naghain ng mesa. Tila naghahanda na siyang gumawa ng mga gawain tulad ng pag-refill ng alak mamaya. Orihinal na hiniling ni Sumoyan sa isang tao na maghanda ng isang malaking mangkok para sa pag-inom, ngunit ngayon ay napalitan ito ng matapang na alak. Hiniling niya sa isang tao na alisin ang malaking mangkok at palitan ito ng isang maliit na tasa ng alak. Kung hindi, natatakot siya na pagkatapos ng ilang mangkok ng matapang na alak, talagang masira ang mga ito. Pagkaupo, itinaas ni Sumoyan ang tasa ng alak. Bagaman hindi ako ang host ngayon, ang piging ay gaganapin sa East Palace, kaya ihahain ko sa iyo ang unang baso ng alak. Umupo si Jingzi ng tuwid, naghihintay ng susunod na hakbang. Sa katunayan, ang saloobin ni Jingzi kay Sumoyan ay napakakomplikado pa rin. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya, lagi kong nararamdaman na medyo walang muwang ang prinsipeng ito. Kahit na ang lungsod ng kanyang bisita ay mas mahusay kaysa sa kanya. At dahil may mabuting pakikitungo siya kay Sumochan, lohikal na pagsasalita, ang taong ito ay dapat na mapagkakatiwalaan. Ngunit nagkataon na sumama siya sa isang hamak na tulad ni Su Jinping, na naging dahilan upang mag-ingat si Jingzi sa kanya, kaya masigasig lamang siya sa panlabas ngunit medyo lumalaban sa kanyang puso. Ang tasang ito ay dapat ituring bilang aking pagtanggap sa unang pagbisita ni Jingzi sa East Palace. Gawin natin ito. Pagkasabi nun ay inangat niya ang ulo niya at ininom lahat. Sa aral na natutunan kahapon, si Jingzi ay hindi nang ahas na uminom ng sobra. Nagtaas din siya ng ulo pero nasa bibig pa rin niya ang alak. Pagkatapos ay kinuha niya ang tasa ng tsaa sa mesa at ininom ito bilang tsaa, pagkatapos ay iniluwa. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.